ini nga kamuntagon ang atong gidulot sa Ginoo nga lawiton makapahimaya kaniya. I don't know of 15 pa ni sa title ni Ma'am Seni ang lawiton, no? So gayon din ipa ang panalangin. Kung giuyog ka sa dakong pagsulay, o giabot ka o kabugno alaay, ang mga panalangin daghan ipa, ang nabuhat sa Dios matingala ka. Ang mga panalangin ipa, tanan ngali ang kadaos. Karon sa pagpas sa imong Ginoo hinumduman, aduna kabay gugma sa pagbuhat, ang krus idala mo kung mabugat, mga panalangin pagsubay-subay, duha-duha mawalang malipay, ang mga panalangin ipa, ang matag usa, aron nga binungatan sa imong Ginoo hinumduman. Kung makita mong bahandi sa uban, si Jesus nagsaad ikaw hatagan, ang tanan maimo nga di ka bayran, ang ganti sa langit nung puloy anan, ang mga panalangin ipa, tanan kanli ang matag usa, aron ang mga binuhatan sa imong Ginoo mahinumduman. Sa mga paglutos dagko o gagmay, di maluyas Jesus magabantay, mga manulunday kagunitan, o buligan ngadto sa kaluwasan. Ang mga panalangin ipa, tanan nganli ang kadausa, aron ang mga binuhatan sa imong Ginoo mahinumduman. Back to you, Sis Jo. Salamat. Alaygo ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you kay sa nindot nga awit ingon man sa mensahe nini. Count your blessings and name them one by one. Okay. Di na ta magdugay, ihatag na nato ang higayon sa atong magsusulti karon, walay lain kundi si Ma'am Jenny Arquesa. Ma'am Jen, imong time. Salamat. Ma'am Jenny. Unmute. Okay. Ayong buntag sa atong tanan asa pa. Okay. Mayong buntag sa iyang tanan diha sa Pinas, ug mayong hapon o gabi ug kapit ibati binapo kamong tanan. Salamat kayo atong lami na special number atong Sister Lorna. Count your blessings and see what God. Mao niya ang atong title karon, mao lagi aning the blessing, threefold blessing gave us, no? God gave us the threefold blessing for our lives, for us to do. After all, ang hinatag ng Ginoo ang tanan-tanan nga mga ayong mga leksyon, ayong kinabuhi, ibasbasan niya ang tanan nga mga congregation address Israelites, no? Ato lang sa pabot na magpadayan mga igsoon,
Mag-angkot ta. Our most gracious, kind, and heavenly Father, thank you, Lord, for this opportunity that we are able to gather again together. And we have to partake this bread of life, oh Lord, that will make us full, that will fill in our spiritual hunger in our daily life. We need the guidance, the enlightenment, and the wisdom from above, Lord. Lead us in the path that God. Forgive the sins we committed. That's the message that I'm going to impart. Fill us with the Holy Spirit and bless those who are listening, dear Lord. They will be also able to understand and have the power of feeling great of your blessing. Thank you, Lord, for hearing and answering our prayer. In Jesus' name. Amen. Mga igsoon, sa ako nga pag appear karon July 28, no? Ya, duha na lang kadlaw sa inyo diha, no? 29, tomorrow, 30, og naay 31. July 31 bago matapos ang July. Tatlo na lang gyud ka adlaw niya. Unsa na? Agosto na. Kapaskog sa kabaka sa ato nga panahon, no? I hope na itong ako nga mensahe karon kay di lang gaano maging mahaba. Ay magkapangay ko pasensya sa inyo, no, kay busy lagi ko. Akong giingon sa inyo nga kanang orasa, all the things that I have to do for the morning. Of course ang ato nga gawain sa buong adlaw kay it can be done from morning up to after lunch, no? And then that's the time for our siesta after lunch. Usahay di pa gani ko makakaon. Pero anyway, so mauna nga usahay mag-ano ko, and then unhelpful sa ako, no, kay magpahulay ko, magdahilay na ko, akong cellphone naas akong tagiliran. Tulugan ko, nagsige, nag-ininit so ako oras ako magising. So very unhelpful. And then sa gabi, maupod, 2:30 in the morning. So I have to tune my phone to my ear because nga itong husband na ko, madisturbo na sa ato mga stutan. Na di ko magkasulod agad kay kanang I want to preserve his rest niya. So mauna yung naging limitation ako. The thing is, I found out na this phone, the gadget, kung nagdugay din na sa atong katawan, kainit po. Kung ka nang na ako nabatian nga, very hazardous na sa atong lawas. So, ingon ko na ko, di siguro na sa ako pwede, no? Anyway, apay may ingon sa ato din, no? Si Sister Joy, ingon ko, dili na gyud ka anak mag-join. Pero kay ilang tuig ko, no? So anyway, the Lord is blessing us. So I'm saying na I'm asking the Lord's guidance. I-pray good na ako sa pa ni Lord. Pabitaw na di ko ani diri o kusa. They can do the worship some way in some place in some live streaming or in some platform at the right time. But then so I don't know. I'm still asking the Lord's guidance. Okay. So ano atong title nga kuan? Sadali lang. Ako lang pangita. The threefold blessing. Okay. The threefold blessing to our own lives. The threefold blessing to our own lives. Kaya atong text, no? Kaya sa Numbers 6:24 to 26. Kadalasan gud ni nato ganadunggan kay sa atong iglesia choir kanya kanang ato bitaw pud mabdunggan ni permi nga ilang nga mga
closing ano nila. The Lord bless you and keep you. Yan, no? The Lord makes His countenance on you and give you peace. Give you peace. The Lord let His countenance on you. And be gracious unto you. So, pila lang na siya ka line, but it has a very wide range of impact. So, sa ato pa, ang Ginoo, bisag in few words, in His few words, there is everlasting. There is no His power. Mauna nga, sad sa ato lang nga banggiton ang iyang pangalan, no? In the name of our Lord Jesus Christ, ha? Ang mga evil di ay mutisog na di ay nasa. Have you heard yan, mga message sa AUP na itong anong lami man po na? Testimony ng isang Adventist na sa karon, pastor na evangelist. But he had been an agent of evil. Pero sa marami sa sinabi na, the moment we mention the Lord Jesus Christ, God, or whatever about pertaining the Lord, He just disappear in the wind, in the air. Hindi mo alam kung saan dumaan, anong direction nagpunta, hindi. But then, they also have the power to land there right then pag nawala ka sa imong sa Panginoon. Tumaon na ang Ginoo nga, giingnan niya si Aaron o si Moses na ingna kay Aaron. Ganyan. The Lord spoke to Moses. Yan. Sa ato pa, word ni sa ni Moses, ni Jesus, ng Panginoon. God. Saying, speak to Aaron and his sons, saying, thus you shall bless the Israelites. You shall say to them, maonis siya, the Lord bless you and keep you. Then, the Lord make your face shine upon you and be gracious to you. Ano pa? The Lord lift up His countenance or His face upon you and give you peace. Ayun, no? At padayon na sa 27. So they shall put my name on the Israelites, and I will bless them. Ano? So itong statement na ito, ingon sa Ginoo kay Moses, nga ingno ni Moses kay Aaron. Di ba si Aaron? Kinsa man na si Aaron, di ay no? Aaron, hindi siya older brother ni Moses, no? Di ba katong una, ingon siya nga, Moses, ako, para imo, mag-lead ka sa mga Israelites gikan to sa Egypt. Ano naman ako? Reklamo man di ay si Moses. Igani ko, utal man ko, utal man ko. Ako, gamiton ako si Aaron, magsulti para kanino. Sige sa, o to dahil nga, ipakilala sa Ginoong iyang gahom, no? Ang katuganing baston, kung naging manog. Nga ka ng hadlok siya. Hawakan mo ang sa buntot ang imong ikanang manog. Unsa nahimo naging baston to. O to na ang iyang power ipakita gisang Ginoo nadlok na sa akong mga opdan tagit ka, no? Ako mikakuyugan. So mao to, no? Na iko kay balo utal ko. Ako gamiton si Aaron para sa imo nga magsulti. Nya. Nga si Aaron, older brother ni Moses. Imagine, no? So may mapamaagi gid ang Ginoo, no? So sa ato pa ang kung kita ginpilit ta sang Ginoo, di kita nigar, no? Di kita palibad. Pwedeng ako nga ipili nga na title sang umaga na ay naghatag na po o kanang balasahon bitaw. Pwede naman tayo mga tinders ng mga iba-ibang mga reading, no? So
ako ni gipili kay I am very interested in the blessing, the word blessing sang Ginoo. Oto atong special number, Sister Lorna. Iya gid ang iyang kantahon sa atong kung paano kita igina-bless ang Ginoo. Ang Ginoo wag gyud lahing handom para sa ato. Blessing. Blessing gid ang gusto sa Ginoo kay para gid sa kaayuhan, no? Pero ang atong igsuon, ang ilahang gusto kay i-curse nila ang mga blessings ang Ginoo. Himuon nila nga instrumento para mapadaot ang atong Ginoo. But ang Ginoo gid mao gid ang iya nga kuno. The Lord bless you and keep you. So this is a very beautiful promise kay gikan gid ni sa pagkasulti ng Ginoo, no? Sisa lang ko sa akong pagbinisaya ang isuan kay di ko kaayo straight og akong mga Cebuan. Pila lang ko katuig sa Mountain View nya tutugangan pa ka after lapse of time and dili lang kani sa kuno ini na kabalo ko ulit magsalita ng kunting Cebuano. No? Ang iya gud nga promise, no? His divine love. Love gid ka. Kung blessed ka, gilab ka sang Ginoo. Kung gilab ka sang Ginoo, gusto gid na ikaw i-protect, no? Protection. And ang iyang blessing gid ihatag gid sa imo. Una ka ni ani nga benediction dito, no? This is a priestly benediction. Una nga ginakanta ni after the service, second service, bago matapos ang atong no? So mao na nga this is a very priestly benediction. Nagihatag ni ng Panginoon kay Moses na ihabilin na kaya kay Aaron at sa iyang mga anak. Si Aaron na ay mga anak na upat. The first high priest ini siya sa Israelite, si Aaron. Ang iyang apat na anak, no? Si Nadab, Abihu at saka si Elikana at saka si Tamar. Mga priest man pud na sila. Pero anong natabo to kay Nadab and Abihu. But anyway, we're talking about priest here and Aaron. Okay? Kay Aaron. Ang intention sang Ginoo gid sa Israelites ipaagi kay Moses ug ipaagi kay Aaron. And this is a priestly benediction. Kung mag-parting gani kita, no? Parting. Meeting time is also a happy time. But parting time is the most the saddest time. But ang Ginoo naasay priestly benediction sa inyong pagwalay-walay na ay blessing. Ano? So giingon niya sa kanya, itagid ni siya kay sa mga Israelites, sina kay Aaron na iya gitingnon sa mga Israelites na the Lord will bless you. The Lord spoke to Moses saying, speak in to Aaron and his sons, saying, thus you shall bless the Israelites. You shall say to them this, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Wow. Before parting, no? Wow. So sa ato pa dire sa atong in real life, bago kita mag-adto dito sa atong mga patlak, naanatay sa atong kaisipan nga there was a blessing from the Lord. And in this Israelite, through Aaron, I don't know how they felt, no? Maybe the same as we do. Kung kita i-bless kita ni aning priestly benediction. Priestly. Pag priest ka, you are chosen ka ng Panginoon to lead the godly activities in the temple. Yan, di ba, no? So mauto nga, tagaan his blessing.
ato ni siya sa hanap. Ngayon, karon no, daghan kayo ang mga rason para atong i-apply yung ato nga threefold blessings to our own lives. Paano nato ni mga igsuon i-apply sa atong kinabuhi? Kani tatlong doble. Hindi lang isang pero kung naakay blessing nga 3, 5, tatlong doble pagid ining blessing ng Ginoo sa ato. Na? We need God's protection in the unsafe world in which we live. Bakit maingon nimo nga suon nga unsafe world ini ato nga kalibutan? O maglakaw-lakaw lang ka dira sa kalsada? Last week sa AUP, naay usa ka estudyante lakaw pa uwi sa dorm. Nya naay naagi siya nga lalaki nakasuot og hood. Ang kana bitaw nga shirt nga may takok ang ulo, may hood. Nya sana tawag sa ato Bisaya. Anyway, nagkakabit sa iyang t-shirt na nakaganon. So, di na yung makilala iyang tsura. Tapos, nag-agi, paspas ko na siya, agi, no? Pagkatapos, pag-abot dito sa kurba, may kurbahan sa kalsada, nadula na to siya. Pag ang dulong ang estudyante, balikan siya sa atong isang lalaki nga ini. Tapos, kunyari, angayot ko ng barya. O no? Paging barya, hindi nagukahukay makuno itong bata itong babae sa iya nga pangitag barya. Na, pagsama ko no dayon ni tabo, no? Na ada siya intention malain, no? Dautan iya intention. Ikap niya. Na, nagsigaw ang bata, ang estudyante, mayo gani kay na ay mga neighbors, gukod din na itong lalaki. Nya di ay mauto di ay nga nakapagpa inumdum nadaghan na di ay na nga biktima ingon ana. Pero anyway, that is how unsafe our world is. Even in our seat, no, inside upo lang ka, kanya na kay giabot imong folding chair, naku nahulog ka na. Ganon, that is how unsafe our world. And lalo na sa mga labas sa gawas-gawas, no? You can just imagine mga igsuon, mga ganyan. So, how unsafe our world. So, the Lord is really very concerned of giving us protection. Kaya, ang atong kaaway, daghan silang gihatik na mga harms and dangers sa ato. Kaya mao na ilang mission. Kung ang ato pang Ginoo kay protection o kaayuhan, inang atong mga kaaway kay puro ang ilang kadautan ang ilang sabwag sa ato tanan. Ganon, no? So, mana nga, kadaghan mga reasons. Siguro daghan ka mga experiences that God protected you. And you have experiences and you feel it, how to need the protection of the Lord. That's why in every time we pray, we always ask for the protection of the Lord. No? We ask the holy angels of the Lord to surround us. And anyway, too much about that. Protection and love of Jesus. No? Number 2, we need God's grace because we are all sinners. Without Him, we are lost. When we accept God's gift of salvation, we can receive the blessings intended for us. Kaya ang salvation ng mga igsoon, it is open for us, a free gift for us. We need to do is to accept it. It is intended for us. Not only for those who are righteous, but especially to sinners. So may the Lord's, habang kita binibigyan tayo ng blessing na ganyan, no? Gracious, and He makes His face to shine upon us. He is smiling. He smiles. May the Lord smile upon us.
and be gracious to us. Di ba tayo, pag naatay ginatagan o kanang mercy o kanang atong itabangan ta, o kani, we are happy to give you this food, clothing, some amount, then we are happy. That is also how the Lord feels about us. No? Kung, lalo na pag ato nga i-accept ang iya nga blessing. No? So, may the Lord smile upon you and be gracious to you. So, and so on, when the Lord smiles upon us, what do? We also smile, di ba, no? We will be happy. When the Lord smiles upon us, we also smile back. When somebody smiles at you, we smile also. And then this Lord is very gracious when His looks, no? His action is all perfect. Wala gid kang mapinta sa Ginoo, no? Speaking of the smile, no? When the Lord smiled, so we are told here that we are, because there are many troubles nga, no? There are many troubles that will burst like bubbles. There are many troubles that will disappear. Why? Disappear when Jesus Christ is with you. When you learn to meet them, your troubles, with a smile to greet them, smile, or a smile is better than a frown or tear. Yan. Always smile. So on, from now on, keep smiling. So you can smile anytime when you can say a word. You can smile when you cannot be heard. You can smile when it is cloudy or fair. Sa kung sa man puno nung isang bagyo gani, mag-smile ka hapon. You can smile anytime, anywhere. Yan. Is there a time in your life that the world have forsaken you? Nang wala na good, wala na good na, parang tanan na against na sa imo, no? Joy will overtake you. Oh, magkaroon ka ng joy. Hope will soon awake you. Magkaroon ka ng hope. If you smile today, no? Don't parade your sorrow. Wait until tomorrow, for your joy and hope will drive the clouds away. So, we will have that joy and hope. That is by smiling, no? So, and then when the clouds are raining, don't begin complaining. No, don't begin complaining. What do we complain? When we are not satisfied, when we are being unsa gani, no? Ga-complain kita, una dihado ta. So anyway, and the earth is gaining, should not make you sad. Kung nagaano ang maayong mga blessing ang hatag sa kalibutan, di kita magsugo. Do not be afraid ka ng masyadong makulit. Smiling is much better than kulit-kulit. And a smile will help to make the whole world glad. So you see, that is the power of smile. That's why the Lord will be smiling at us, because of His love and His grace. No, especially if we receive His blessing of grace na ito. No, He is gracious and giving us hope. No, and then we need also the inner peace that can only be found in God in order to navigate life. No, inner peace. No, sometimes we smile, but you know what is behind that smile? Is there inner peace in our smiles? But with God, always inner peace. So that is how we will put God in our life in order to have inner peace as we navigate life. How much we do navigate? Who navigated the world ba? No? So we have the life as long as we live. We keep trying to navigate life. Yeah, that's how far. But we'll think that God is everlasting. There's no limit of God's power. So that is the one that can give us inner peace. Even though we are in the brink of these troubles, lahat ng mga iingon nato ng mga kasisitan sa kalibutan, we must have that inner peace because God has a measureless power to do and give us the peace. So nga isuon, may the Lord show His favor and give you His peace. No? So let us have the peace of Jesus Christ, especially as we go on traveling along the narrow road. And
also making us confused with the wide and wide is the gate that leads to destruction. So we'll choose the narrow road which leadeth us into God's perfection and to His in His favor, and will make us give us peace, leading to His eternal home. So mga so ano, wala ang ato nga mga gi paghandaan. Kung naata aning mga blessings ang Ginoo, the Lord will bless us and He'll make His face shine upon us and give us grace and give us peace. That is more than double. And it's even said threefold blessing from God. No? And hindi gid katawag ang Ginoo to do anything without the peace of Jesus. When He calls us to have His blessing, to have His grace, His hope, and His smiling face, and we will respond to Him smiling, and also to give us peace in His presence. There is peace in His presence. So don't be shy, mga igsuon, no? Kuno kita magpaulawon sa ato nga ato ka mahadlok pangayo sa Ginoo sa ini nga blessing. Every day we have to ask this blessing. Maayo pagani ko nga i-recite nato ning verse, no? You can memorize this verse. If you can memorize it by word, you can also memorize it by song, no? The Lord bless you and keep you. Ayan, no? Ayan. Pag kanang importante pa, kanang Matthew 6:11 to 13. No? Maupod na ang ato nga the Lord's Prayer pod, no? Lami pod na ato memorization kay ang assurance at ang presence ng Ginoo na agit sa ato. So ato gid giampok sa Ginoo nga, Dear Jesus, ikaw ang among Prince of Peace. So please, punan mo kami ng iyong peace, ang iyong pagkamahinahon, no? Please bless me and all of us and keep all of us from any harm and danger. And may your face will shine upon us and that we can smile back to you at any time, any place, anywhere. So let us enjoy every moment of our life. Let us ask the Lord help that He will make us enjoy every moment of our life, knowing He is there, always there, in the presence of the Lord. And this is a prayer, and we pray this in the name of our Lord Jesus Christ. No? So mga igsuon, kanina ato nga threefold blessing. Ang ako gid nga ang gid na ko ayo kay ang akong igsuon mga igsuon, no? Ang akong igsuon ako ni gipiskwela naging siya nailo na ulila kami og kanang 2 years old siya na nag-eskwela ako bit ang kanang iyang second mother bitaw, no? Naulila kami ng 9 years old ako, then siya 2 years old. Tapos naman siya, tapos nag-eskwela sa atong academy, sa atong mga church school academy, then nagpa-Mountain View na ni siya. Tapos, nakatapos sa nursing, nakatudlo sa sanitarium, nakatudlo sa AUP, ang tudkaron kay nag-retire naman siya, nagkaroon ng sakit, no, sa kidney problem. We do not know reasons iya nga mga habits ang mga follow up sa students as a professor. So anyway, but she is now in a very very critical stage for kidney disease. I always pray to God and always pray for the Lord to give His blessing to us and to her especially, that we will enjoy the peace of Jesus and that we will be blessed by the inner peace because we have Jesus. It is only in this that we hold on. That's what we are saying, that even though we have nothing,
else in this world. Only Jesus left for us. That is more than enough. That is our situation right now, mga igsoon. So that is the present situation. Naging yung condition for about 3 months na siguro. But we keep on praying. So anyway, the Lord is blessing us every day. So every day for us is a new beginning. Every morning being awake is a great blessing from the Lord. So mga igsoon, no? How powerful the threefold blessings of the Lord. Ang kantahin natin, pirmiin ng the Lord, bless us and keep us, no? And for His blessing upon us, bless you and keep you. And for His, make His face shine upon you and give you grace, be gracious upon us, and give us the inner peace. By the time that we part with one another, or by the time that we think about God, we always have to pray. This is a very good verse. Numbers 6, verses 22 to 24. And you can search more about how important was this during the time of Israelites. Okay, maigsoon, lang ang akong maiksi nga mensahe karon. Mag-ampuay na lang ta sa kada usa kay naatay mga giagihan mga nga ato gid kinahanglan ng Ginoo. And we keep on clinging even a slender thread of faith, no? Gamay lang. Inang sinulid bitaw nga gagmay, mao lang gid na ang mahabilin. Sige lang. Faith ang ka. So, may the Lord bless you and keep you and give you peace. Amen. The presider. Amen. Daghang salamat. Amen, Ma'am Sini. Amen. Good Okay, mga message. bundok Thank nga you. mensahe. Pahinumdum ka nato nga kung kita mapasalamaton, matinumanon sa tungboy nga Dios, iya pang pilo-piloon ang atong panalangin nga iyang igahatag sa matag usa ka nato. Iya lang yung dapat ihatag. Okay. Among tawag sa tong closing song, magpasalamat sa kudaan sa tanan nga naghatag sa ilang higayon, adunay mga bahin. For the opening song, Sister Tata, opening prayer, Ma'am Rose, itong moderator, si Brother Ernesto, salamat kayo dong sa pag-moderate o sa tanan nga naghatag sa inyohang insights. I hope nga unta, mahimo ka ni natong pagpahinumdom o giya sa ato ang matag kaugalingon, matag adlaw. Thank you so much sa atong speaker once again o at sang iampo sa atong buhing Diyos nga ato kaning mapanalanginan ang matag usa ka nato, kita nga naminaw either din sa atong platform or sa ato ang Facebook live or sa ato ang other nga part sa ato ang pagpasakot, pagpawatig o pag reach out sa ato ang panalanginan o nakapaminaw sa ato ang matag karon og nga pag-worship og once again, thank you so much sa special song ni Sister Lorna og ihatag na natong higayon sa atong closing song to end our worship this very moment ni Brother Ted Lumpayaw. Brad Ted, imo na higayon, Brad. Okay, maayong buntag sa Pilipinas o maayong hapon dito sa US o sa uban pa. Ako magkantahon sa atong closing song, Kita Maglipayay. Kita maglipayay samtang nagapanaw ngadto sa atong puloy anan. Ang kahadlok atong isikway karon sa Ginoo kita tabangan. Madali na lang ato nang hitan-awan ang malipayon og matahong puloy-an ni Hesus giandam sa tanan. Umanon dayon ang atong buluhaton aron makapahulay kita sa mga kasakitan sa kalibutan.
mahilayon niya ang tanan. Madali na lang, ato nang hitan-awan. Ang malipayon ug matahong puloy-an ni Hesus giandam sa tanan. Ang dalan saptanang mosunod kanato ngadto sa atong puloy-anan. Karon atong pahinloan og andamon samtang mamauli ang tanan. Madali na lang, ato nang hitan-awan. Ang malipayon og matahong puloy-an ni Hesus giandam sa tanan. Sa pagsulod na sa bag-ong Jerusalem, mag-awit ang mga balaan. Tungod sa kalipay kauban ni Hesus nga atong mahal manonobos. Madali na lang, ato nang hitan-awan. Ang malipayon og matahong puloy-an ni Hesus giandam sa tanan. Okay, balik kanimo presider. Amen. Daghang kayong salamat, Brad Ted, sa imong manindot nga pagpanapos nga awit.